So hindi siya totoong in love? Pilit mo, yung analysis mo. Talaga? Naku, ayaw ni Gorgie. Nitong isang araw ay na-interview ng press ang talent manager at columnist na si Lolit Solis tungkol sa opinyon niya sa hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque. Matatandaan na matagal ding tinira ni Manay Holit si Bea sa mga kulom nito bago sila nagkabati kamakailan lang. Sa hiwalayang Bea at Dom, lumabas na tila walang nagtatagal kay Bea na karelasyon. Bago si Dominic, naging boyfriend niya sina Zanjo Marudo at Gerald Anderson, na pareho na niyang hindi kinakausap ngayon. Si Zanjo ay maligaya kay Ria Atayde habang si Gerald ay very much in love kay Julia Barreto. Kaya komento ni Lolit baka daw mas bagay kay Bea ang karelasyon na tomboy, biro ng talent manager. Natanong din siya kung naniniwala ba siya na pera o prenup agreement ang pinagmulan ng breakup nila, lalo na at alam ng lahat sa showbiz na mayaman si Bea at may property pa nga sa Spain. Hindi naman sang-ayon dito si Lolit anya pag mahal mo ang isang tao di mo na maiisip ang pera. Baka daw hindi totoong in love si Bea at Dominic sa isa't isa, kaya humantong sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Diba? Hindi pwede yung kasi issue talaga yun. Pera yan eh. Kahit kaninong tao, issue ang pera. Pero dapat yung respeto. Diba? Na para hindi magkaroon ng problema. Sabi nila, nagka-problema sa prenup agreement, ganyan-ganyan. Eh, yun din naman ang issue, di ba? Pag prenup, pera Ano din na yung sa property sa Spain? Hindi basa-basa. Pag in love ka ba, isipin mo mga property. Pag talaga ba totoo, di ba So sabi money nga, over ang love? O hindi, di ba? Unconditional ang love. Hindi mo nakakita ang iba, chuchuk. Bakit mong isipin ang pera kung talagang love ka? So hindi siya totoong in love? Pilit mo, yung analysis mo. Talaga? Naku, ayaw ni Gorgie. Samantala, marami naman ang nanghihinayang sa sinapit ng relasyon ng dalawa. Lalo't pat kumakalat ngayon sa social media ang interview ni Dominic 2 weeks ago bago sila maghiwalay, kung saan inihayag nito na gusto na niyang pakasalan si Bea at bumuo ng pamilya. Actually, yun naman talaga din yung napag-usapan namin before, diba? Pares naman ako may nasa tamang edad to have a family or to have a baby. And ako talaga sobrang mahilig talaga ako sa bata. I mean, growing up, talaga ako yung mga anak nito today. You know, I've been there with them. So, yung mga pamangkin ko, lalo na yung mga pamangkin na rin akong dalawa, yung dalawang pamangkin ko na lalaki at babae. And naisip ko, gusto ko rin ng sarili ko. Alam mo yun, parang inisip ko na, what if magkaroon din ako? Paano ko paalagaan yun kung sarili kong anak? So, we're excited to have that also. And, syempre, gusto rin naman niya rin magkaroon ng baby. Agad, Syempre, ayun ang dapat namin maging priority.